Ako nga pala si Coach Jovelyn, isang gold rank dito sa Live Good. Under ko po yung isa po ako sa nagpapalakas ng ating team Warriors International. Diba? So invite all your team. Tapos ako po ay isang former OFW. 4 na taon po ako sa abroad, 2 taon sa Qatar at 2 taon din po sa UAE. So 6 months pa lang po ako sa Live Good, nag-for good na po ako. Diba? Ganun katindi, ganun kaganda yung Live Good, kung bakit nga ba yung iba hindi pa nila nakikita, kaya yun yung mission natin. Yun yung isa sa ano natin, at kailangan lahat ng mga OFW makauwi na dahil sa Live Good. Diba? Paano itong ibalita natin kung gaano kaganda ang Live Good. Again, isa po akong former OFW. So, ang nangyari po sa akin, sa totoo lang, is hindi po ako natapos sa kontrata ko doon. Pinauwi po ako ng amo ko. Kasi may kapalit na ako So, doon ko na-realize na hindi po habang buhay ang pagiging OFW. Bakit ko na-realize? Kasi pinauwi ako na hindi pa natapos yung kontrata ko kasi may kapalit na ako. So, na-realize ko na hindi habang buhay ang pagiging OFW. Aside from that is, kayang-kaya ka pa uwiin ng amo mo kahit na hindi ka pa tapos sa kontrata, kahit hindi ka pa nakaipon. So, ang lesson dun is, habang nandyan ka sa abroad, kailangan meron kang another source of income. Katulad ng ginawa ko, diba? Habang nandyan ako sa abroad, hinataw ko, ginawa ko lahat. Actually, marami akong pinilian na mga another source of income. Hindi ko na lang babanggitin. Pero, again, ito po ako, nagkaroon ng resulta sa Live Good. Diba? Akalain mo yun, for 6 months pa lang, pero umuwi na ako for good. Ganun katindi ang Live Good. So, sa ngayon is ginagawa ko siya full-time dito sa Pilipinas, ang Live Good. So, hopefully, marami pa tayong matutulungan. So, again, po tayo? Question po regarding po sa Live Good. So, start na po tayo. Comment down below kung ano po yung gusto nyong matutunan, kung gusto nyong tanong regarding sa Live Good. Diba? So, sige po. So, dati, sa OFW talaga is naghanap ako ng another source of income kasi hindi pang habang buhay pagiging OFW. Tapos, mas maganda din na yung source of income mo is hawak mo. Diba? Ito yung kinagandahan sa Live Good kasi digital na lahat. Oo, hawak na hawak ko yung time. Kung may extra time ako dun sa abroad, talagang hinasel ko dun. Halos hindi na ako natulog. Oo, dumating dun sa point na dun bago searchable na po ngayon ang Live Good. Ibig sabihin, meron po tayo sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Kung hindi mo pa yan ma-search regarding sa Live Good, kung paano gawin ang Live Good, ayan, maghanap ka po ng upline mo na tutulong sa'yo. Kahit mga crossline na apply natin, pwede yan tumulong sa'yo. At mas maganda din po, mas doon ka talaga sa upline mo, direction na magpaturo regarding sa encoding, regarding sa subscription, regarding sa lahat. Kasi ang upline naman talaga, ang role namin is magturo. Pero hindi po namin sinabi na nakasalalay po sa amin yung ninyo yung pag-asinso nyo dito sa Live Good, kayo pa rin po ang gagawa. Ang sa amin lang is mag-guide kami regarding po sa Live Good. Yan. So, another questions from ano yun? Okay. Sige po. Minsan kasi nawawala. Sige. Secure po ba ang system ng Live Good? Hindi po ba mahahack ang mga account ng mga members ng affiliate? Ayan, galing po yan kanina bulan. Diba? Yes po, secure na secure. Kung talagang hindi pa, magdadalawang isip pa po kayo regarding dyan is, ang kailangan yung gawin, since hindi pa kayo marunong mag-encode, kung kayo po mismo first ang nag-encode sa inyo is apply ninyo. So, ang kailangan nyo po is mag-change po kayo ng password. Diba, pag bigay ng upline, diba, ibibigay yan ng upline niyo. Ito ma'am, na naging member ka na, ito yung password, ito yung username mo. Ang gagawin mo dun is, mag-change ka ng password para hindi ma-hack. Diba? Ganun ang ginagawa ng mga tao po. Secure na secure po. Coach, paano po ma-improve? Tapos na yan, wait lang. Sige po. Sige po, question pa po. Hindi kasi maano Ayan, sige.
Ayan. Hi po kay Ma'am Marites Abuso de la Cruz watching from Qatar. Yes, dati po akong sa Qatar din. Oo. May kasama ba? Wait lang. May kasama ako na tagal na siya sa last June 2023 pa. Wala ba? Ano ba? Hindi ko mano. Wait lang. Wait lang ah. Nawala eh. Hindi, wait lang, nawala. Wait lang. Wait lang. Ayan, question from Coach Romel Lacar. May kasama ako na nagtagal na siya last June 2023 pa. Bakit wala namang laman yung spillover sa kanya? Okay, magandang question yan, di ba? Kasi minsan yung iba, naghihintay lang ng spillover. Again po, Coach Romel, ganito po ang sitwasyon yan. Kung sino man po ang upline niya noon, tapos yung upline niya is hindi gumagalaw, hindi po magkakaroon din siya ng spillover. Bakit? Kasi, saan ba nanggagaling ang spillover? Ang nanggagaling po ang spillover po is galing po yan sa system. Pero po, nag-uumpisa po talaga siya sa upline. So, example, kung sino man ang upline niya nun, kung ibali ako yung upline niya, tapos hindi ako gumalaw. So, ang mangyayari nun, wala siyang spillover talaga. Oo. Pero, mabibigyan pa din yan. Kasi hindi ako gumalaw, yung upline ko gumalaw. Ito, gumagalaw yung upline ko, magkakaroon din ng spillover doon. Pero hindi natin alam kung kailan talaga magkakaroon ng spillover. Magkakaroon yan, pero hindi natin exact date, months kung kailan magkakaroon yan. Kasi nga, di ba, meron tayong first matrix na auto spillover na lahat ng tao sa baba mo bibigyan ng 2 tao. Oo, nagigets kasi ganun po talaga. Pinakamataas po yan talaga June, di ba? So, hindi natin ma-assurance yan kung paano kung yung mga tao na apply niya is hindi din gumagalaw. Kaya kailangan, ikaw mismo ang gagawa sa trabaho mo. Huwag kang maghintay ng spillover. Kailangan, ikaw mismo din is spillover maker. Kasi ikaw yung gumagalaw sa negosyo. Kung iaasa mo kasi sa upline yung negosyo mo is matatagalan ka. Kasi yung upline, gumagawa din siya ng sarili niyang negosyo. Sa kanya yun eh. Gumagalaw siya para sa kanya. Kaya wag na nating iasa. Wag tayong maghintay ng spillover. Oo. Kikita tayo sa spillover pero hindi po madalian yan. Hindi po madalian. Kaya kailangan kung spillover waiter ka, kailangan nandyan ang pasensya mo. Oo, malaking pasensya yan. Hindi natin alam kasi kung kailan ka bibigyan ng spillover. Buti sana kung kagaya tayo dati na may mga pangako sa mga upline natin na bibigyan ka dito. Ang nangyayari kasi dapat hindi tayo nangangako sa tao. Yes, magkakaroon tayo ng spillover pero hindi natin assurance kung kailan. Walang seguridad na kailan ka bibigyan. Hindi ko makakapangako. Kung ikaw invite ko, hindi ako makakapangako nga bukas bibigyan kita ng spillover, sir. Bukas mismo hindi. Kasi system po ang nagbibigay nun. Hindi po tayo mismo. Di ba? Ganun siya. Ayan. So, wait lang ha. Hindi ko maano yung mga question. Inoobo po ako. Sorry. Yun? Wait lang ha. Sorry na. Babalikan ko po yung iba ha. Ano ba yun? Wait lang. Bakit tayo angat sa iba? Sabi ni Coach Ryan Camposanos Rosales. Yes, high ups. So, ganito. Kung bakit nga ba tayo angat sa iba? Angat po tayo sa iba kasi ang Live Good po ay kauna-unahan pong subscription na nagbabayad sa atin. Oo. Pansin nyo, panay tayo bayad sa PLDT, panay tayo bayad sa Zoom, panay tayo bayad sa Netflix, pero walang bumabalik sa atin. Oo. Kahit na saan kayo maghanap, ang Live Good lang po talaga ang subscription business na binabayaran tayo pabalik. Oo. Kaya siya angat sa iba. At saka yung compensation plan, meron tayong 8 na kitaan. Ganun katindi. Ganun katindi yung Live Good kung bakit angat tayo sa iba. Yung first na kitaan lang natin talagang 50% ang bigay. Yung sa iba, sa ibang kumpanya hindi ko na lang babanggitin. Pero alam niyo yan. Yun yung kinaganahan ng Live Good. Kung bakit angat tayo sa iba.
Wait lang. Next, may kasama ako. Tapos na yan eh. Wait lang, bumabalik kasi. Wait. Paano po ba hatawin si Live Good by Randy? Wait, ayan. Brother-in-law ko yan eh. So, anyway, madali lang po hatawin ang Live Good. Keep sharing the business po. Kausap ka lang ng tao. Kasi pag ginagawa mo siya araw-araw na may kausap ka 5-10 tao, kailangan, kung ang ano kasi noon is, masali man sila o hindi, meron at meron pa rin meron at meron pa ding sasali sa'yo. It takes time, kasi hindi naman po talaga madali magpasali ng tao eh. Ang ano doon is sa mindset din ng tao, mahirap sila pasalihin. Kasi nga, marami silang marami din silang nakaano sa isip nila na ganito, ganyan. So, ang ano mo dan is, keep sharing the business. Yan yung unang step eh. Keep sharing the business. At ikaw mismo maniwala ka din. Maniwala ka sa negosyo. Kasi hahatawin mo ang negosyo, tapos ikaw hindi ka fully naniniwala sa Live Good. Diba? Ganun siya katindi. Kaya kailangan ikaw mismo maniwala ka sa negosyo na pinasok mo. Maniwala ka. Pangalawa naman is, kailangan keep sharing the business. Dapat araw-araw may ginagawa kang activities para sa sarili mo. Nag-share ka, kinakausap mo 1-2 tao, dapat ganun. Pero mas pinakamaganda 10, 15. Keep sharing lang. Share ka lang na, hi, hello, mayroon akong magandang negosyo ng lalaman na US based. Ganun siya. Keep sharing lang kasi, ang ano kasi nun, kung paano mo hatawin si Live Good tapos wala kang ginagawa daily activity. Diba? Totoo naman eh. Yes, maniwala ka lang talaga. By Alex Tabunan na yan. So, question pa. Natatabunan kasi yung mga question nyo eh. So, sorry. Coach, pwede ba malaman kung paano ko mapabilis ang kitaan dito sa Live Good maliban po sa pag-invite at saka sa marketing? So, kung gusto mo pong malaman yun is, meron naman po tayong mga coaches na may alam regarding sa pag-ads. Diba? Kung gusto mo rin talaga na mapalago, ganun lang ang ano naman eh. Ganun lang naman ang alam ko. Alam ko din. Keep sharing the business. Kailangan mag-invite ka. Kung hindi ka mag-invite, hindi ka mag-marketing, is magbenta ka po ng product natin. Kasi marami pa din po tayong kitaan po regarding po sa pagbenta ng product natin. Coach Albert Bacaltos, Kabanig, hopefully na ano ko yung sagot ko. No, kung hindi mo kayang gawin yung invite marketing, magbenta ka po ng product natin. Pero hindi po tayo obligado na magbenta or bumili ng product. Pero yun po yung isa din po sa maganda nating kitaan dito sa Live Good. Hindi pa lang natin yan masyado na-discover. But soon, malapit na pong maitayo yung warehouse natin sa Pilipinas is makaka-rare din natin yan. Kasi yung Live Good product is pinakamaganda din po. 100% assurance na natural and organic. So, ganun siya kaganda. Ano ang mangyayari kapag di mabayaran ng subscription? So, ang mangyayari yan pag hindi po mabayaran natin ang subscription is malalaglag ka pansamantala. So, the moment na due date mo, especially ngayon, di ba, kailangan, bago mag-end ang month, mabayaran mo. Kasi malalaglag ka na. Every month po tayo magre-renew ng bayarin natin. So, malalaglag ka. Ang mangyayari nung pag malalaglag ka, ito ka na, marami ka pang tao dan sa baba, kahit na ano yan, spill offer yan, or mga tao mo. Diba? Pag hindi ka nagbayad, malalaglag ka. So, ang tendency, yung mga upline mo, yung mga direct mo, naka-downline ka na. Pero, hindi ibig sabihin nun na yung mga matrix bonus mo or matching bonus mo is hindi mo makukuha sa downline mo. Makukuha mo pa rin yun. So, malalaglag ka. So, kawawa naman, diba? Nandyan na lahat ng mga tao mo, tapos malalaglag ka. Maghihintay ka na naman ng another spillover mo. Ganun ang mangyayari po. Ayan. Coach, pwede ko bang wait lang? Sige, wait lang. Ilang ba, wait lang. By Jocelyn Liret. Ilang taon or edad po ba ang pwedeng mag-affiliate? Dito sa Pilipinas po kasi is 18 above, diba? Pero kasi, ang Live Good kasi is from US. Ang US, ganun din naman po sila, 18 above. Pero, tayo kasi maparaan tayo. Maparaan tayo eh. Tignan mo, pwedeng kumita kahit walang invite. Kaya, ang nangyayari is, ipinasok o pernesto natin yung mga pamangkin, mga anak natin, kahit na minor de edad. Hindi naman nila malalaman yun eh, sa Live Good. Kasi ang ano dun, hindi naman nakalagay yung pangalan, pero nakalagay yung email address.
O, kaya yun yung nangyari sa akin. So, kung tanungin nyo ako, marami po akong pamangkin na naipasali din kahit na minor de edad. Kasi pagkakataon na natin to eh. 'Di ba? Pagkakataon na natin na may pasali sila. So, ganun po siya. Pwede po ninyong gawan ng email yung anak ninyo, tapos ipwesto nyo po sa sa left and right nyo para naman kung mahahatawin nyo ang live good is meron silang spillover. Ganun po siya. So, hopefully na ano ko po yung question nyo po, Coach Jocelyn Leret. Diba? Tama, anytime pwede kang magbayad ulit pero magiging active ka ulit sa Matrix. Yes, magiging active ka din po ulit sa Matrix. Ganun po siya. Ganun po katindi yung live good, hindi kagaya sa iba na alam nyo na, diba? So, next po. Next. Yes. Hi po kay Steven Sonet. Yes. So, mention all your names na lang. Mention na lang po ninyo yung mga ninyo. Yung regarding sa yung mga question ninyo, mention nyo po. Tapos, yung mga gusto nyo pong i-invite dito para mas makapakinig din po sila sa live natin, di ba? So, hopefully may natutunan kayo. So, question pa po. Maghanap pa din po ako eh. Question, mention all your names sa mga tao na gustong may mga tanong. Pwede po ba palitan yung nasa level 1 sakaling may enroll na ako? So, Coach Alan Francisco, yes, pwede po bang palitan yung nasa level 1 sakaling may enroll na ako? Pwede po natin palitan yun, pero ang mangyayari po nun, kung once na naging enroll or naging affiliate na po yung tao na yun sa level 1 ninyo, ang mangyayari po nun, kung gusto nyo po siyang palitan, gusto nyo di ba, example, ganito po, ako po to, tapos ito anak mo. Or hindi, ito ka, hindi mo na ipwesto yung anak at pamilya mo, tapos gusto mo palitan. So, medyo mahirap po siya, no? Kasi baka may spillover na. So, kung gusto mo palitan ang dito sa left mo, ang mangyayari nun, kung example, wala pa pong spillover, tapos hindi ka pa din humataw, ipwesto mo lang tong dalawang pamilya mo. So, ang mangyayari doon, ito na friend mo, na ipwesto mo, yung friend mo, kausapin mo na i-cancel niya po yung account niya. Ganun po. Oo. I-cancel mo po yung account niya, tapos ipalit mo yung anak mo dito. Di natin alam kung saan ang anak mo, left or right. Ganun ang gusto mo mangyari. Tapos yung friend mo, ang gagawin niya naman niya is, mag-change na naman siya ng another email. Kasi na-cancel niya na eh. Ganun po, wala po tayo, hindi po kasi tayo kagaya dati na nakapwesto yung asawa ko dito, tapos una mong naipwesto yung anak mo, gusto mong ipwesto, ang mangyayari ipapalit natin dito sa ilalim. So, pwede, mas maganda pa rin po talaga na nakapwesto na yung friend mo pwede naman po na itong anak mo is mo naman, magiging enrollee mo siya, dito na siya sa friend mo. Hindi ko din alam kung saan left ba or right na friend mo. Oo. So, yun po yun. Totoo po ba na magkakaroon tayo ng iba't ibang product like Amazon? Yes! Yes po. So, yun po yun, na ibanggit na po last weekend, no, na ni Up Blend Cleansing natin, ang po natin, na ibanggit na po niya na naibanggit na po niya sa atin na magkakaroon po tayo ng iba't ibang product gaya po ng warehouse product, mga soap, shampoo, sabon, detergent, gamit pang bahay. So, magkakaroon po tayo soon. Magre-release po sila sa ngayon. So, huwag kayong yung iba kasi mga negative regarding sa walang ganito, ganyan. Magkakaroon po kasi na naibanggit na po last Friday. Oo. Diba? Naibanggit na po yon. So, hopefully, kasama pa rin po namin kayo. Pag nagkaroon man ng mga iba't ibang gamit po sa Live Good. Diba? Akalain mo yon, yung lahat ng mga gamit mo, Live Good. Yung sabon mo, Live Good. Yung shampoo mo, Live Good. Yung sabon panlaba mo, Live Good. Diba? So, darating din tayo nun. Oo. Hindi lang natin madaliin kasi nasa stage pa po tayo ng pillar stage. So, darating tayo doon. So, ang tanong, kung kasama ka ba doon?
'Di ba? Yun yung tanong, matinding tanong, kung kasama ka ba namin doon. Darating ang point na lahat ng gamit mo sa loob ng bahay nakatatak na Live Good. O, 'di ba? Ang ganda. Yun yung tanong kung kasama ka ba. So, hopefully, magpatuloy ka para makasama ka namin. Oo. Wait lang, ha. So, sige. Natatabunan kasi yung iba. Pasensya na sa mga hindi ko maaano. Pasensya na sa mga iba, sa ano ha, hindi ko maano yung tanong nyo. Pwede, wait lang. Pasensya na sa iba, hindi ko, totoo ba na magkakaroon di, tapos na to eh. Wait lang. Wait lang ha, kasi hinahanap ko yung iba. Ano ba ang future ng Live Good? Yes, ang future po ng Live Good is magiging ano po tayo pa, kagaya po ng Amazon. Diba? Tignan niyo yung Amazon, nag-umpisa lang po siya sa libro. Diba? Libro lang siya, tapos daging ano na ngayon, marami ng product ang Amazon. So, ganun ang magiging future ng Live Good. At ang future mo regarding sa income, nagsimula na din. Diba? Nagkaroon na nga ng resulta sila, Coach Fernan Hindi pa nag 1 year yun, last year, hindi pa nag 1 year, pero grabe na ang resulta. Marami nang nagkaroon ng resulta dito sa Live Good. So, may future po talaga. Kasi ang Live Good is a subscription business po. Pangmatagalan po siya. Ba't tumagal ang Zoom? Diba? Tumagal ang Zoom. Tapos ang Netflix, tumagal ang Netflix. Isipin lang natin, yung kuryente tumatagal din. Diba? Yung mga Meralco tumagal. Kasi subscription business siya. Kaso lang, hindi lang natin yan nakikita. Kasi daily use natin siya. Daily natin ginagamit ang internet, kuryente, tubig. Isa din yung halimbawa ng subscription. Ganon din ang future natin ka Live Good. Magkakaroon din tayo ng ganyan. Diba? Daily na natin ginagamit yung mga gamit sa bahay na tatak Live Good. So, malaki po. Ang tanging mo lang gawin dito sa Live Good is talagang hatawin mo lang para magkaroon ka ng ng madali ang resulta. Sige, ganito lang naman yan dito sa Live Good, pwede kang yumaman. Oo, pero nakadepende po sa hatawan mo. Nakadepende. Pwede kang kumita at pwede kang yumaman. Magkaiba po yun. Diba? Magkaiba po yun. Ano ang masasabi mo sa mga tumitigil sa Live Good tapos lumilipat pa sa typical network? Network pa rin. Networking pa rin. So, ganito lang ang masasabi ko. Nandito ka na sa pwesto Diba? Nakapwesto ka na sa Live Good tapos pupunta ka pa sa iba. So, ang na-defocus ka. So, kaya kailangan mag-focus ka. Dapat ngayon pa lang makadesisyon ka na kung saan ka mag-focus. Diba? Ito na, maganda na. Bakit hindi ko mi-mention bakit nagsilipatan yung iba? Diba? Ilang taon dun sa ibang company? 25, 27, 28. Pero bakit parang dito sa Live Good parang nila mas pinili? Diba? Nag-diamond nga yung nagtatago-tago dun Tatago sa ibang company pero dito nag-diamond. So, ganun siya kaganda kung bakit ang iba nakapwesto na tapos umaayaw pa din. Kasi hindi nila nakikita kung gaano kaganda ang Live Good. Maging open kayo. Tapos na tayo dun sa era na one left, one right. Kailangan kumita. Ito sa Live Good, isang tao lang. And the next week, kikita ka na Diba? Hindi na tayo ganun. So, bakit hindi mo kayang gawin yun? Next. Para naman ako dito. Lifetime po ba ang Live Good, Coach? Yes! Lifetime po. Isipin nyo, ilang taon na po kayo gumagamit ng internet? Ilang taon na po kayo gumagamit ng ng kuryente? 'Di ba? Kasi monthly din tayo nagbabayad ng kuryente para hindi tayo maputulan. Ganun din po ang Live Good. Kailangan monthly din po tayo magbabayad ng subscription. Kasi yung subscription dito is yun po yung buhay natin para maging member po tayo sa Live Good. Para straight po tayo yung member natin. Para kung hindi po kayo magbabayad ng subscription is malalaglag kayo. Ganon din po sa kuryente. Kung hindi ka magbayad ng kuryente ngayon, do you think iilaw pa yan? Di ba hindi mapuputulan ka? So dapat lifetime natin gagawin yung Live Good. Lifetime po siya.
Oo. Ayan. Tapos, hi po from Maricel Ligasio. Yan. Mention nyo lang po yung mga ano ninyo. Maghanap pa po ako ng mga babalikan ko po yung mga ano ninyo ha. Another question. Kasi yung iba, hindi ko alam kung baka nagalit na sa akin. Coach, ask ko lang kung gaano po ba kahalaga ang subscription. Ayan, si Coach Naida Gidel. Ayan, hi po Coach. Yes, mahalaga po yung subscription kasi, di ba, bago ko lang nabanggit, yung subscription po ang bumubuhay sa company natin or yung sa Live Good. Kung bakit ka nagpatuloy sa yung membership. Kasi once na malaglag ka, isipin mo yun. Kung malalaglag ka, example lang. Diba? Example lang. I-example mo yung sarili mo. Kung malalaglag ka ngayon sa sa hagdanan, di ba masakit? Ganon din po ang feeling na malalaglag ka sa subscription mo. Malalaglag ka sa matrix. Masakit po sa kaloob-looban kasi may mga tao ka na lalo-lalo na yung sa mga sa mga naghihintay lang ng spillover. So malalaglag ka na, may 2 tao ka na or 3 tao, blessed ka na doon. Tapos malalaglag ka, back to 0 ka. So mahirap. Kaya kailangan i-maintain mo. So yung sa mga OFW na hindi kaya talaga mag-monthly, bigyan niyo po ng bigyan niyo po ng budget. Kasi alam po hindi lang naman ganito, may yung iba diyan may mga gastusin, may mga pamilya pa din. So iaralin niyo po ang negosyo, keep sharing the business para po hindi na po kayo maglalabas ng sarili yung pera. Ganun po ang ganun po palaging sinasabi ko Kasi kung hindi mo aralin yung business, paano ka makakapag-share sa negosyo? Diba? Kasi ganito lang yan kung bakit nagawa akong naging gold habang nandyan ako. Hinataw ko. Oo. Lahat ng pamilya ko na ipasok ko gamit po yung kita ko dito sa Live Good. Oo, hindi ako naglalabas ng sarili kong pera para maging membro ko yung pamilya ko. Oo. Paunti-unti, hindi mo biglaan na yan. So, example, last week, ganito. Example lang ha, last week kumita ako ng $100. So, yung $100 na yun, yung 50 na yun ginamit ko sa pamangkin ko or sa kapatid ko. So, hindi mo siya biglaan kasi paano ka naman magkakaroon din ng savings. So, ganun lang, tama lang naman. Ganun po ang gagawin ninyo. Kasi ako ganun din po ang ginawa ko So far so good naman, nakakapag-anon din ako sa pamilya ko. Naipasok ko na sila lahat. Regarding, tama ba kailangan taasan natin ang ating pasensya? Yes! Tamang-tama po, regarding po doon, dapat taasan po natin ang pasensya mo. Lalong-lalo na kung ikaw mismo is naghihintay ka lang ng spillover. Ang labanan kasi pag naghihintay ka lang ng spillover is pasensya po talaga. Hindi po pwede na wala kang pasensya tapos naghihintay ka. Kung wala kang pasensya, so gusto mo hatawin mo ang Live Good. Ganun lang kadali nun. Ganun lang kadali. Hatawin mo ang Live Good. Kung nainip ka, hatawin mo ang Live Good. Kung nabuboard ka, kakahintay sa sa spillover, why not ikaw? Ikaw ang gumawa, maging spillover maker ka sa sarili mo. Sa sarili mo mga tao. Ganun siya. Ano ang mangyayari kapag di mabayaran ang subscription? Po, malalaglag po kayo, sayang naman po. 'Di ba? Pero ang kinagandahan mo sa Live Good, once na hindi ka makapagbayad ngayon naman, example ngayon naman, so sa another month naman is gusto mong bayaran is $9.95 na lang. Hindi ka babalik back to 0 na kailangan mong kailangan mong magbayad ng tawag dito 2,900. Ayan, wait lang. Coach, ilang gold rank? Gold rank siguro to, gold rank po siguro to Robinson Pacho. 'Di ba? Ilan pong rank para ma-qualify maging platinum? Oo. So, ang kailangan mo kung gusto mo maging platinum, Coach Robinson, 'di ba? Meron po tayong 3 pamamaraan kung paano mag-platinum. So, ang first, kung kaya mo mag-direct ng 100 na direct, why not? 'Di ba? Tapos, ang 100 na direct na nun is mag-i-invite. Yung total po nun is meron kang dapat 500 team, 500 team member, active member po ha, tapos 100 direct.
Ang second naman is, kailangan mo lang mag-create ng tatlong gold. Oo. Pero different legs po yan ha. Hindi po pwede na ito, si Pulano naging gold, tapos meron siyang invite na si Pulana, hindi po pwede, hindi po counted yun. Dapat different leg. Ibig sabihin nun, ito direct mo. Or kahit second direct mo, diba, si Pulano second direct mo, pwede po yun. As long as different leg po. So, mag-create ka lang ng tatlong gold, tapos total team member po nun is 500. Oo. 500 active members. So, ang sunod naman is, ganito lang po, 5. 5 direct mo or 5 direct mo or another leg. So, ito may member po siya na 150, 150, 150, 150. Tapos, 50. So, at total po nun is, ay, sakto ba? Sorry. Ito lang pala, 150, 150, 150, tapos 50. So, ang total po nun is 500 active member. So, ganun po ang pamamaraan. Anyways, makikita nyo po yan sa complan ninyo dun sa website natin. Once na naging member po kayo, nandun po lahat. So, mayroon din po tayong another tutorial niyan kung paano po natin mahihit, kung ano po yung gusto nyo. Nandyan po sa ating website po, makikita. Oo. Diba? Next. Para namang Oo. Hi po sa mga OFW natin na nakikinig ngayon. So hopefully naging ako ninyo, naging alam nyo yung ginawa ko kung paano ako nag gold rank, kung paano ko hinataw si Live Good. So hopefully may natutunan kayo. So ma-share ko lang kung bakit ako naging gold, kasi hinataw po. Nagbigay ako ng time. Importante po yung time ha, priority. Yung priority mo sa ano. Kung priority mo talaga si Live Good, kailangan bigyan mo siya ng time. Ganun 'di ba? Pag magmahal ka nga kailangan mo, pag priority mo yung isang tao, bibigyan mo ng time. Ganun din po ang Live Good. Kung mahal mo ang negosyo mo, kung mahal mo din ang sarili mo na gustong-gusto or atat ka na makauwi for good, ang gusto mo lang gawin is priority and time. Oo. Kasi sabi ka ng sabi, magsasalita ka na gusto mo na umuwi for good, pero nakapasok ka na sa Live Good, pero naghihintay ka din ng spillover. So, kailangan din may action. 'Di ba? May time ka. Kasi dati talaga, alam nyo, sa hindi nakakaalam, ako po ay may 4 na alaga doon sa abroad, sa UAE. Hatid sundo ko po yan, at meron po akong baby pa po. Nung nagpunta ko doon, meron akong 2 months na baby. So, 2 katulong po kami. Oo. So, syempre mahirap pa din kasi may bahay, all around pa din ako. Pero talagang nagbigay ako ng oras. Kasi matutulog ako, pinakamataas 11. Oo. So, syempre sa 11 na nun, kailangan makapag-start na ako makipag-start na ako kung magkausap sa mga tao, magkausap sa mga invite ko, sa mga client ko, ganun siya. Until, kung tanungin nyo kung anong oras ako natutulog, minsan alas 4 po ng umaga. Alas 5:30 po ako gumigising para maghanda ng breakfast ng mga alaga ko para babaonin kinabukasan at nung araw na yon. So, ang doon is, magbigay ka ng time. Hindi ko sinabi na magpuyat kayo ha, yung kayang-kaya lang ng kayang-kaya lang ng oras ninyo. Pero kung talagang atat ka na, magbigay ka ng time. Lang, priority mo yung Live Good. Kasi ako sa totoo lang, alam ng pamilya ko yan ha, nung punasok ko ang Live Good, halos hindi na ako makausap ng pamilya ko, especially sa parents ko. Alam niyo kung sino kausap ko, iba't ibang klaseng tao, iba't ibang mga OFW. Tsaka yung sa mga iba na na naghintay lang ng spillover, worth it naman po na maghintay, pero mas mapadali yung pag-aasinso mo dito sa Live Good kung ikaw mismo is hatawin mo. Kasi kung maghihintay ka talaga, hindi ko alam kung kailan ka magkakaroon ng spillover. Why not? Kung kaya mo naman, di ba? Maging spillover maker ka. Ayan. Paano ba mag-invite sa Facebook coach? So, madali lang. Para sa akin, para sa inyo, magkaiba tayo. So, ang sa akin po kasi is, yung friend, inuuna ko po yung mga friend. Kasi kung hindi ko inuuna yung mga friend ko sa Facebook, inisa-isa ko po yan. Di ba makikita nyo yan sa Facebook ninyo, marami kayong friend dyan. Kung sino yung nag-like sa'yo, yun, titignan mo. Kung sino yung nag-like, kailangan mo, i-approach mo din. So, form lang. Yung form na kailangan mo lang family,
diba, orientation, ganon. So, ang ginawa ko po kasi is, minsan may mga friend ka na kailangan mo diretsyohin din. Oo, hindi ako yung tipo kasi na, yung kailangan pa magpaligoy-ligoy nga, hi, kumusta ka? Taga saan ka nga pala? Ganito, ganyan. Hindi po hindi po effective yun para sa akin. Again, magkaiba po tayo, pero ang sa akin ganun po. Diretsyahan po ako. So, ang sinasabi ko po talaga is diretsyo ako. Nagbibigay ako ng mga invitation. So, meron mga script ng invitation dyan. So, example, kagaya ko, FW, yung tao na in-invite ko is friend ko, kasamahan ko sa accommodation dati doon sa Manila. So, ang ginawa ko is scripted yan. Alam mo yung scripted ko, hi, good day. Ako nga pala si Jovelyn, isang OFW from 4 years. Yeah, dahil po sa opportunity na to ay naging ganito po ang sitwasyon ko ngayon. Nakauwi na po ako sa Pilipinas for good. Why not? So, hopefully, makasama ka namin. Mga ganun, may mga script yan. So, kung gusto nyo, pwede kayong manghingi ng mga script na Or pwede din po kayong gumawa. Pwede kayong gumawa. At saka yung mga friend nyo naman, na hindi nyo kakilala sa Facebook, ang gagawin nyo, meron din tayong scripted yan. Na So, ang ginawa ko is, hi FB friend, this is Jovelyn. Yan, mga ganun na script. So, meron po kaming na-discover na bagong opportunity. Ito po ay US base na hanggang kumita ka ng ganito, ganyan, may scripted din po tayo dyan. Oo. So, kung gusto nyo manghingi kayo ng script sa mga ninyo, mga upline ninyo, again, mas maganda pa rin po kung kayo po ang gumawa. Explain nyo lang further, or kung hindi, pwede nyo naman kukunan ng idea yung scripted na kung ano meron ako ngayon. So, sa mga i-PM nyo lang ako kung interested din kayo sa scripted ko. Kunan nyo lang ng idea, di ba? Ganun lang siya. Tapos, may iba kasi na pag-approach sa mga mga friend, alam naman ng friend mo yan na nakikita ka sa so, diretsahan na. Kung hindi naman, pwede po kayo maghanap sa mga page, sa mga group. Di ba yung iba dyan, marami sa GC. Marami mga sa GC. So, ang gagawin mo yan, di ba sa GC, makikita mo kung sino mga tao doon. So, example, nasa GC ka ng mga Saudi OFW. O, maraming GC yan alam ko yan kasi isa din po akong OFW. So, makikita mo yan. Saudi OFW, makikita mo sino ang member doon. Kung sino ang member doon, makikita mo kung sino ang pwede mong i-chat. So, example, isa akong member doon, alam mo na OFW ako. So, pwede ka po doon mag-chat sa akin. Pero, kailangan, provided po na titignan nyo po muna kung sino yung mga tao. So, ibig sabihin, makimaritis po muna kayo. So, example, ako, tinignan nyo, na member ako ng ganun na GC, tapos, nakita nyo, wala pala si Jovelyn, nagde-TikTok lang, nagre-rails lang regarding sa trabaho niya sa abroad. So, ang gagawin nyo doon is isa-chat nyo siya. Oo, siyempre makimaritis muna kayo, baka live good member na yun. So, nasasayang yung oras ninyo, di ba? Ganun siya. Sige, send ko po sa iyo, Coach Alex Tabunan. PM nyo lang po ako. Makikita nyo po ako doon sa Facebook ko. Ayan, naka-white and black po yung ko, Jovelyn Liagono. Oo, ganun lang siya. Kunan nyo lang po ng idea, ganun lang po ako Kasi hindi ako kagaya nung iba na ayaw ko kasi nung, alam mo yung magkikipag-usap ako na, hi, kumusta? Taga saan ka? Ganito, ganyan. So, again, magkaiba po tayo ng approach sa mga tao. Sa akin kasi hindi siya effective. So, ang kailangan mo kasi doon is ikaw din mismo na nag-i-invite, mag-i-experiment ka din. Kung hindi effective sa'yo yung, hi, hello, kumusta pamilya mo? Taga saan ka nga pala? May anak ka na pala. Diba ganun? Kailangan mo yun na may mga ganun na form, diba? Kailangan mo yung tatanungin. O, hala ka ma'am, may anak ka pala. Baka ka-need mo ng extra income. Diba? Ganun yon. So, sa akin, hindi siya effective. Pero, ginagawa ko pa din siya minsan-minsan. Again, depende po yan sa pag-approach sa tao natin. Kasi may mga tao na hindi nila gusto, diba? May mga tao na hindi nila gusto yung makikipag-usap ka tapos bago lang kayo nag-friend. So, ang ginawa ko, yung sa mga tao hindi ko bago lang nag-friend, accept ko ngayon, sendan ko agad ng script. Diretsahan na. Kasi baka, di ba minsan may mga tao, meron ako kanina, nag-chat ako message lang script na Pero ang sabi niya is, I'm not interested. So at least, nalaman niya. Kasi kung interesado ang tao, magtatanong yan. So again, magkaiba